May nagtanong sa atin, sabi niya, Coach, what is your take on confidential funds? Siguro, he's referring to confidential funds na kino-question, kay VP Sara Duterte. Ang daming nagsasalita, mga mahal kong kahuwaran. Ang daming nagre-react, bakit may confidential funds? Si ganito, bakit may ganitong budget? Pero teka lang, do we even understand what the word confidential means? Okay? Confidential fund, ibig pong sabihin yan, confidential. Hindi yan pwedeng i-broadcast. Hindi po pwedeng i-detalye o ilantan sa publiko. Kasi nga, confidentially. So to question the confidential fund because it's confidential, it's parang tinatanong mo ganito, bakit lihim ang secret? It's absurd, di ba? Nakakatuwa. It's like demanding to see classified intelligence reports. Kaya nga sila classified. Now, don't get me wrong, mahal kong kahuwaran. I'm not saying dapat manahimik tayo sa paggamit ng mga pondo, no. Accountability is always important. Pero kung may dapat po tayong busisiin, mahal kong kahuwaran, at itanong po natin sa tamang direksyon. Bakit? Kasi habang pinagtatalunan po ng ang ilang daang milyong confidential fund, may mga ghost projects na nagkakahalaga po ng hindi lang milyon, bilyon, minsan trillion pa, na parang bula. Walang proyekto, walang kalsada, walang tulay, pero may pirma, may resibo, at may perang lumipad. Kung tutuusin, mas dapat nating tanungin, nasaan po yung mga kalsadang dapat itinayo? Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Nasaan ang mga ospital, eskwelahan at pabahay na dapat napapakinabangan ng mamamayan? Tama ba? Nasaan ang mga proyektong siningil pero hindi naman natapos? O mas masakit pa, hindi man lang nasimulan, di ba? Yan ang mga ghost projects. Yan ang tunay na multo sa gobyerno. Hindi nakakatakot dahil mukhang aswang, kundi dahil nilamon ang pera ng ating bayan. Kaya kung may dapat po tayong mas tutukan, hindi ito yung confidential fund na limitado. May proseso at may oversight naman. Okay? Ang dapat nating tutukan ay yung mga insertions, lump sum appropriations na walang malinaw na detalye, walang bidding, walang transparency, pero may pirma ng kapangyarihan. Yan ang tunay na dapat po nating tanungin. Hindi yung mga pondong likas na layunin ay proteksyon, seguridad at operasyon na sensitibo sa bansa po natin. Ang nakakatawa pa dito, yung ibang pumupuna ng confidential fund, sila mismo ang may ghost projects na nilusot. Sila rin ang mga may insertion na dinadaan sa budget para makinabang ang mga kaalyado. At kapag tinanong mo, may sagot agad, walang ebidensya. Paano magkakaroon ng ebidensya kung sila rin ang gumagawa ng mga batas? Sila rin ang nagbabantay sa sarili nilang kapan. Tama ba? Definitely wala. Mga mahal kong kahuwaran, hindi po problema ang confidentiality kung may integridad. Ang problema po, yung mga nakikita nating korupsyon na walang kumikilos, walang nakukulong, at wala pong napapanagot. Kaya kung gusto po nating magising tayo sa tama. Huwag tayong mauto sa mga headline na pang-ingay lang. Tanungin natin, nasaan ang bilyong-bilyong ghost projects? Nasaan ang mga insertions sa budget na napunta sa bulsa ng iilan? Because when we focus on the wrong issue, the real thieves are celebrating behind closed doors. So mahal kong kahuwaran, the next time someone says, let's question the confidential fund, sabihin mo, no. Let's question the corruption. Let's question the insertions. Let's question the ghost projects. Because those aren't confidential. They're criminal. This is Coach Ariel, patuloy na nagpapaalala sa atin that integrity is not about noise, it's about truth. And truth, no matter how silent, will always expose corruption. Coach Ariel here, patuloy tayo maging huwaran sa ating henerasyon. Bago daw matapos ang termino ng ating Pangulong PBBM ay matutuldukan na ang gutom sa Pilipinas. Hi there mga kahuwaran, Coach Ariel here. Ano po ang ating reaction dyan? Mahal kong kahuwaran, saan ka mamlupalop ng mundo o sa Pilipinas, pakitype naman ang iyong reaction dyan. And please, kung po pwede nating iwasan hanggat maaari yung mga hindi magandang pananalita, let's do this objectively, mag-mature tayo bilang mamamayan upang umulad ng ating bayan. So magandang araw po sa ating mga minamahal na kahuwaran Pilipino, mga leaders, kapwa ko Pilipino sa iba't ibang parte ng mundo. Coach Ariel here. And recently narinig po natin isang pangarap,
na bago matapos ang termino, matutuldukan na daw ang gutom sa Pilipinas. At maganda pong pakinggan yan because change begins with a vision. But one thing we must remember, desire and aspiration is one thing, fulfillment is another. Madali pong mangarap, madaling mangako, pero ang tunay po na pagbabago ay hindi nakukuha po sa salita. Nakukuha ito sa disiplina, sa integridad, sa tamang sistema at sa matuwid na pamumuno. Kaya ang tanong, paano ba talaga matutuldukan ang gutom sa Pilipinas? Is it through pamumudmud ng pera tulad ng mga sangkatutang na AX, tupad, akap, lahat ng mga terminology na ginamit upang magpamudmud ng pera? Through ayuda po ba forever? Through relief goods at one-time distribution? Ganun po ba? Mga mahal kong kahuwaran, gutom will not end just by giving money. Hunger ends when we build people because poverty is not just the absence of money. Poverty is the absence of capability, opportunity, productivity, discipline, and integrity. Kahit bigyan mo pa ng pera ang lahat ng tao sa Pilipinas, kung wala pong values, wala pong skills at opportunities, babalik pa rin siya sa dati. Kaya kung gusto po natin tapusin ang gutom sa Pilipinas, dapat muna nating tapusin ang dependency mentality, yung katamaran, dishonesty, at lalo na yung systemic corruption sa ating minamahal na bansa. Kung gusto po nating mawala ang gutom talaga, kailangan maalis muna ang ugat nito. Ano yon? Ang kawalan ng pagkatao, kawalan ng moralidad, kawalan ng tapat na pamamahala, at kawalan ng tunay na malasakit sa ating kapwa. Sabi nga po sa Book of Proverbs 14:34 sa Kawikaan, righteousness exalts a nation. Hindi po kagalingan, hindi po katalinuhan, kundi katapatan. Yan po yung nag-aangat sa bansa. Hindi po sinabi na richness exalts a nation, kundi righteousness, katwiran, katapatan, integridad, malasakit at katarungan. It's not money that truly builds a nation. It is moral leadership and transform people. At ito ang masakit pero dapat nating harapin, mga mahal kong kahuwaran. Bakit ba napakaraming Pilipino ang umaalis ng bansa? Is it because they are bad? Or is it because they don't love the Philippines? Definitely not. Most Filipinos leave not because they hate the Philippines. As a matter of fact, mahal na mahal po ng ating mga kahuwarang OFW yung Pilipinas. Pero umalis po, napunta sa ibang bansa, not because hindi nila mahal, but because wala po silang enough reason to stay. They don't live because they lack patriotism. They live because they lack opportunity. Marami po sa ating mga kababayan, masipag naman, may talento naman, may integridad, pero wala pong tamang oportunidad. Minsan, ang tapat hindi po nabibigyan ng lugar. Yung matitino na isasantabi. Yung mga kurap na po-promote. Kaya ang tanong, masama bang magmahal sa pamilya mo at maghanap ng mas magandang kinabukasan as you fly overseas? Hindi. Pero masama kung wala tayong ginagawa para maibigay yon dito sa sarili nating bansa para sa ating mga kababayan. Kaya hindi lamang ito tungkol po doon sa economic development, no? Mas malalim ito. This is about character development, cultural transformation, and moral leadership. When we build people, people will build the nation. When we restore integrity, we restore dignity. Kapag ang Pilipino ay natutong maging masipag, matapat, responsable, at may malasakit, then and only then, hunger will truly end. Not just in the stomach, but in the soul of our nation. This is Coach Ariel reminding us, great nations are not built by great promises, but by great character. Pagpalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. Once again, Coach Ariel here, patuloy nagpapaalala sa atin na tayo ay maging huwaran sa ating henerasyon.